simulan na po natin ang ating talakayan. Alam nyo, para mas maunawaan po ninyo, dapat alam ninyo ang itsura sa loob ng ating bituka, sa loob ng ating katawan. Ano nga ba itong digestive system? Itong alimentary system o elimination system kung tawagin ng mga doktor. Mayroon po tayong picture na ipapakita natin through direct. Direct, yung una pong picture natin tungkol sa bituka. Ipakita nga po natin. Ayan, nakikita nyo ba yan? Mula bibig, papunta ng ating puwitan. Okay, bakit pinakita yan? Alam nyo po ba na ang digestion hindi nangyayari sa tiyan lamang, nagsisimula yan sa bibig. Yung bibig po natin kasi nagtataglay yan ng special na salivary enzyme, kung tawagin ay amylase. Pantunaw yan ng karbo, kanin, pansit, pasta. Kaya napakahalaga ngumuya ng 10 beses bago lumunok. Kuha nyo ha, huwag yung pagsubo, lunok. Kasi mahihirapan po yung ating tiyan na i-digest yung karbo dahil hindi pang-karbo ang ating stomach. Kuha nyo, may mga pasyente naman nagbabara ang lalamunan. Dahil nga bigla-bigla, kailangan dahan-dahan, hindi kaagad tayo subo ng subo. Kasi may normal peristaltic movement ang ating esophagus. Yan yung tubo para itulak pababa ang ating kinain. Alright? Ngayon, bakit ko po dinidiscuss yan? Minsan makakaramdam kayo bakit masakit yung dibdib ko? Parang mahapdi. That means, napasobra yung ating kain, yung pinaka-sphincter, yung pinaka-saraduhan sa pagitan ng esophagus at ng bituka natin, pirming nakabuka. Dahil yung kain po ninyo hanggang leeg na. Alam nyo na, mga kain kasi natin, eat all you can, gusto nyong bumawi, subo, yung asido, umaakyat yan sa esophagus. Kaya pag higa po ninyo, doon yung nararamdaman na parang gusto nyong maduwal. At saka nagkakaroon kayo ng acidity. Yan yung hyperacidity at saka inflammation of the esophagus. Kuha nyo ha? Ngayon, bakit gusto kong ipakita yung stomach? Yung stomach po kasi yan ang mechanical digestion. Mechanical. Parang kamukha po nung yung cement mixer ba na nakikita yung truck sa kalsada. Ikot siya ng ikot ng ganon para po mapaliit niya yung ating kinain. Kasi hindi nyo nga nginuya ng todo, di ba? So, aasa tayo sa ating stomach. Kung hindi nga na nguya ng mabuti, magkaka-impatyo tayo. Ngayon, akala nyo dyan tinutunaw yung kinain natin. A certain part, yung karne, yung protein, kasi naglalabas dyan ng hydrochloric acid Yung hydrochloric acid, galing dun sa lining ng bituka, yung gastrin. Tutunawin nun, karne. Saan tinutunaw? Yung kanin. Dun sa susunod. Alam nyo, pagpasok dito sa small intestine, yung duodenum, mayroon po diyang lapay. Yung lapay, yan yung naglalabas ng insulina at saka pancreatic amylase para tunawin yung karbo. Ngayon, bakit nabanggit ko to? Huwag tayo mahilig masyadong maraming karbo. Yung kanin po natin, isang tumpok na maliit na tasa lamang. Huwag napakarami kahit napakasarap ng ulam. Kasi napakatagal bago pumunta po yan doon sa duodenum para matunaw ng ating pancreatic amylase. Pag napakarami, mamamagayan. Magkakaroon tayo ng pancreatitis. Pag dumugo yan yung bangungot. Yung iba nagtataka, totoo ba yung bangungot, Dok? Totoo po yun, pero may scientific meaning yun. Hemorrhagic pancreatitis. Kumain ng tinapay, ng kanin, ng spaghetti, ng pansit, tapos natulog. Yon. Okay, so alam nyo na. Doon tayo sa picture number 2 direct. Di nakaraos na. Nakarating na sa small intestine. Ang gagawin naman po ng small intestine, maglalabas yan ng mga chemical, natural chemicals, lipase, protease, at kung ano-ano pang mga enzyme para continuously chemically digest yung kinain natin para pag maliliit na particle na, ma-absorb sa dugo. Okay, maikot na sa buong katawan. At yung walang sustansya, halimbawa, kumain ka ng junk food, wala naman sustansya yun mapupunta yon doon sa large intestine. At sa large intestine, sisip-sipin pa niya yung dagdag na water at saka konting mga minerals, electrolytes, at lalabas na siya bilang pupo.
O, naunawaan nyo na ha? So, yan ang ating digestive system. Pero itong mas maganda direct. Yung susunod, yung picture number 3. Gaano katagal ba natutunaw ang ating kinakain? Una, prutas at gulay. Kita nyo ba yan? O, 20 minutos lang. Tunaw na siya. So, napakaganda. No, sandali lang, tunaw na kagad yung ating kinain prutas at gulay. Eh, paano kung niluto mo yung gulay? Ay, nasahugan na yan ng kung ano-ano pa eh. Sa picture number 4, nilutong gulay, pwedeng abutin siya ng doble, 40 minutos. Oh, so mas maganda pala yung salad at saka fruits. Pero kung talagang kailangan lutuin, repolyo, talong, abutin ng 40 minutos. O, ngayon, anong sahog nyo dyan? Isda. Okay. Yung isda direct, sa next picture, 1 oras pala. Kanina 40 minutos, 1 oras naman yung isda. Okay, eto ang mahirap. Yung susunod na ngayon, manok, picture number 6 direct. Ayan, yung manok, 120 minutes, so 1.5 oras. So kumain ka ng alas 12, 1:30 bago pa siya matunaw. Yun, okay, so busog ka pa. Eh paano naman sa picture number 7? Ang hilig mong orderin ay puro karne. Ayan. 2 oras. Ayan, no? 2 oras. So, kumain ka na alas 12, alas 2, busog ka pa. Ito ngayon ang punto, bakit pinapakita ko po ito? Yung naalala nyo yung picture number 1, yung prutas, hindi pwedeng gawing panghimagas ang prutas. Yung iba, nakakain ng pananghalian, tsaka kakain ng saging, tsaka kakain ng mangga. Eh di ba yung prutas 30 minutes lang tunaw o 20 minutes lang tunaw na? Eh nakapatong siya roon sa karne. Eh yung karne nasa ilalim ng iyong bituka. So tunaw na yung prutas, nagdadigest na, na-ferment na, yung karne mo nakaharang pa. So hindi siya makalabas-labas yung prutas. Yun ang nagiging dahilan ng bloating at saka constipation. Naintindihan nyo na? So kung gusto nyo magprutas, before your meal, 30 minutes bago kayo mananghalian o maghapunan, kain ka ng saging o anumang prutas.